Hi guys, for today's mini vlog, alina't ating puntahan ng Manila Cathedral. Ang Manila Cathedral ay tinayo noong taong 1571. Ito ay ilang ulit na nawasak muling itinayo dahil sa mga lindol at digmaan kabilang ang pagkawasak ng ikalawang digmaang pagdaigdig. Ang kasalukuyang simbahan ay ikawalong version na itinayo mula 1954 hanggang 1958 sa pamumuno ni Fernando Ocampo. So ayun guys, ang next natin pupuntahan ay ang San Agustin Church. Ang San Agustin Church ay tinayo noong August 1607. Oo, tama ang narinig nyo. Mahigit 400 years na itong simbahan na ito. So ayun guys, ang next natin pinuntahan ng Fort Santiago. Isa sa pinaka-iconic at pinaka-makasaysayang lugar dito sa Manila. Ang Fort Santiago ay tinayo noong taong 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi, ang unang gobernador general ng Pilipinas. Isa ito sa pinaka-importanting military fortress noong panahon ng mga Kastila. Ang purpose nito is para protektahan ang Maynila mula sa mga mananakop. Sa loob ng Fort Santiago, makikita natin dito ang mga makakapal na pader, lumang kanyon at mga pasilyong bato na parang bumalik ka sa nakaraan. Isa sa mga gandang bisitahin dito ang kulungan kung saan ikinulong si Dr. Jose Rizal bago siya pitayin. Tara guys, samahan niyo akong libutin at pasukin ang iba't ibang kasaysayan ng Fort Santiago. Tara guys! So ayun guys, sunod ko nga palang pinuntahan kung saan ikinulong si Jose Rizal bago siya barilin. Makikita dito ang mga damit at mga sombrero ni Rizal. Makikita dito ang mga lumang litrato ni Jose Rizal nung siya ay nag-aaral pa sa Ateneo. At makikita din dito ang mga lumang lamesa at upuan at mga kagamitan na ginagamit ni Jose Rizal. At sunod kong nakita ang higaan na ginamit ni Jose Rizal. So ayun guys, ang next kong pinuntahan ng The White Cross. Dito ay madaming namatay at madami ring inilibing. So ayun guys, hindi mabubuo ang Fort Santiago natin kung hindi natin papasukin ang tunnel na ito. At sa tunnel na ito, nagsilbing kulungan ito ng mga Pilipino at maraming namatay dito. Ang dungeon ng Fort Santiago ay hindi lang bahagi ng ating kasaysayan. Isa itong paalala na ang kalayaan na ang tinatamasa natin ngayon ay may kaakibat na dugo, pawis at luha at sa mga taong nagsakripisyo para sa ating kalayaan. So ayan guys, ang sunod kong pinuntahan is ang National Museum of Fine Arts. Ang Museum of Fine Arts ay isang museo na nakatuon sa pagpapakita ng sining mula sa iba't ibang panahon at kultura sa pamamagitan ng painting, sculpture at iba pang likhang sining. Nagbibigay ito ng mas malalim na pag-uunawa sa kasaysayan ng kultura at malikhaing pag-iisip ng tao. Sa loob ng museo, makikita ang mga obra mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula sa sinaunang sining ng Egypt at Greece hanggang sa modern at contemporary art. May mga gawa din dito mula sa sikat na artist tulad nila Monet, Van Gogh at marami pang ibang artist na sikat tulad nila Fernando Amorsolo. Pero teka, kahit hindi ka mahilig magpinta, madami kang matututunan dito. At sunod kong nakita ang mga sculpture ng mga dating sikat na tao at naggambag sa Pilipinas. At nakita ko din dito ang mga ginamit na pang-ukit para sa sculpture. Isang art na to sa umakit ng atensyon ko dahil sa kadetalyado nito. Salamat guys sa pagsamang libutin ng Intramuros. Sana nabigyan ko kayo ng mga idea. At ito ang ilan pa ang mga kagamitan na ginamit ng unang panahon sa digmaan, gaya ng statue at lumang mga baril na ginamit noong World War II. Thanks for watching!